Marami rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Itong pinakabago nila sa Suzuki. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Viajero Motor Sale, Barangay Kalumpang, General Santos City. So ayan, meron po tayo dito yung pinakabago ng Suzuki. Ito po yung Suzuki Access 125. Ayan o. Fully automatic motorcycle po ito mga idol. Ayan o. So dalawang kulay lang po yung available nila dito. So dito tayo sa pinakamagandang kulay nila para sa akin. Marami rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Itong pinakabago nila sa Suzuki. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Unahin muna natin pagdating sa design. So ito yung pinaka-head niya. Grabe. Napakaganda ng head niya mga idol. Meron po sa dito ang chrome-plated na stainless steel. Ayan o. Tapos maganda po dito, naka-LED na po yan. Ayan o. Pagdating naman sa side mirror niya, ayan, bilog. Tapos stainless steel, chrome-plated din po siya. Ayan o. Tapos may rubber po siya dito. Laki niya pala mga idol o. Para sa akin, mas malaki pa talaga to sa Honda Giorno. Lapad niya. Parang kasing laki niya yung Boardman. Hindi masyadong matutulis yung mga edge niya dito. Talagang classic, modern looks talaga siya mga idol. So dito naman yung logo ng Suzuki natin. And then mayroon po sa ditong daytime running lights. Ayan o. Alam ko, umiilaw talaga to eh. So sa signal light naman, laki kasi ng signal light niya. Ayan o. Tapos halogen bulb pa rin po yan. So yan po yung signal light niya. May mga line po siya dito. Ayan o. Wow. So dito banda, plastic po siya. Yung front fender niya, metal po siya mga idol. Ayan o. Metal. Kaya kahit anong tumba mo dito, dito mabibiyak. Mayuyupi lang to mga idol. Wow. Front suspension naman, naka-telescopic. Then, okay na okay din yung telescopic niya. Mahaba na medyo malaki. Sa braking system naman po nito sa harapan, naka-hydraulic disc brake, single pot piston caliper. Then yung brand niya, Nissin. Okay na okay pa rin yung brand niya mga idol. Pagdating sa tire, ganda ng brand ng tire niya. Maxxis. Size naman ng gulong po nito, 90 by 90. 12 inches po yung laki ng kanyang mags. Ayan o, 12 inches po yan. Maganda pa yung mags niya kasi naka-glossy black. Then naka-tubeless na po ito, street tire. Basta tubeless, okay na okay yan. Kahit ibiyahin natin ng malayuan. Ito yung gusto kong kulay, itong cream. Malinis talaga tingnan. Napaka-elegant. Handlebar naman po nito. Laki talaga. Dito, mapapansin nyo, malaki po talaga. Para mas malaki pa to sa Giorno, mas malaki rin po sa Yamaha Fazio, itong motor na to. So dito sa left side, makikita natin dito itong high beam, low beam. Maganda pa dito, may passing light po siya. Ayan o. Then turn signal light, horn. Sa right side naman, maganda pa po dito, meron po sang hazard switch. Ayan o. Then mapapansin nyo rin yung instrument panel gauge niya, naka-analog pa rin po ito. Then may digital din po sa dito, itong odometer niya. Ito naman po yung speedometer natin. Then may umiilaw pa rin po yan dito sa tigkabilaan natin, dito sa gilid niya. Then sa mga indicator naman dito natin makikita yung mga signal indicator. So ganito yung makikita natin pag nasakyan mo na itong motor na to. So dito naman po tayo sa ignition niya. So disusi pa rin po ito. Pero dito na rin tayo nagbubukas ng ating upuan tapos sa fuel tank. Ayan o. So ito po pala yung design ng kanyang upuan. So dito, mapapansin nyo mga idol, patulis siya dito, then dito palapad na siya. Grabe, sobrang lapad talaga. Oh. Buksan natin ulit. Yan. Wow. Yan o. Face helmet mga idol, kasyang-kasya. Laki ng niya, underseat compartment. Tapos meron po sa ditong lagayan ng tools. May tools na rin siya. Dito yung manual natin. So wala po sang fuel tank dito. So, dito na po yung fuel tank natin. Yan o. Parang wala lang ah. Tamang pag-open ng kanyang fuel tank. Ganito po. Tapos, balik. Yun. So, open na po yan yung fuel tank natin. Wow. So, dito na po sa likod. So, hindi ka na may istorbo.
Tapos fuel cap natin. Okay na okay mga idol. Unique. Unique yung ano natin, yung bago nating Suzuki Access 125. Ito naman yung grab bar niya. Napaka-elegant tingnan. Naka-alloy. Silver yung kulay niya. Naka-LED na po yung ano nito. Tail light, saka brake light niya. Wow, LED na rin siya. So dito naman sa signal light niya sa likod, naka-halogen bulb pa rin po ito. Yan o, halogen bulb. Pero saktong-sakto yung ano niya, yung tindigan niya mga idol. Ito naman po yung back fender niya. Lapad ah. So size naman ng gulong niya dito sa likuran ay 90 by 100 and then 10 inches. 10 inches po yung laki ng kanyang mags. Ano, yung gulong niya dito 10 inches yung laki. So parehas po ito sa ano, Boardman, yung pinakaunang labas na 10 inches po yung ano, likod na gulong. Then, ito naman po yung tambutso niya. Ganda rin ang pagka-design. Stainless steel yung heat guard niya. Then, ito naman yung pinaka-tambutso niya mga idol. Cooling system po pala nito. Gumagamit pa rin po ito ng air-cooled. So, hindi pa sa ginawang liquid-cooled. Naka-air-cooled pa rin po yan. Pero maganda po dito sa Suzuki Access natin, yung sa makina niya, Suzuki Eco Performance pa rin yan. Maganda pa rin yung performance na ito. So dito, plastic. Sa legroom naman po nito, grabe, sobrang lapad. Kahit isang gasol, kaya nyong ilagay dito. Lapad talaga mga idol. Sa right side naman na pocket, meron po sa dito malalim na pocket. Malalagyan natin ng basahan, mga barya-barya. Dito naman yung integrated hook. Malalagyan natin ng mga eco bag. Pinamili natin sa palengke. Sa left side naman, malalim din po yung ano niya, yung pocket niya. Naka-ready na po yung USB type charging port. Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. Ayan o. Wow, okay na okay po talaga itong motor na to. Mas malaki lang sa konti kay Honda Giorno. Itong motor na to. Ito, metal to mga idol. Oh. Then sa braking system, naka-display sa harapan, drum brake naman sa likod. Ayan, drum brake. So, meron pa rin po itong ano, kickstart assist. Ayan, pwede nyo pong i-kickstart to kung sakaling ma-lowbat yung battery nyo. Tapos dito, ganun talaga yung mga design nito. Kami naman natin sa price saka installment update nila dito. So, dito pa rin tayo nag-inquire sa Viajero Motor Sale, Kalumpang, General Santos City. So, ayan, 87,000 po yung cash price nila dito. Grabe, mas mura to ah. Mas mura to compare dun sa Giorno. 87,000 mga idol, cash price. So, magda-down lang po kayo kung mag-installment kayo ng 9,000 pesos. Down payment po yan. So, sa 3 years installment ay 3,810. So, rebates pa yan ng 200 pesos. Ayan o, rebate 200. So, sa mga freebies po nila dito, free TPL insurance, jersey, helmet, and then 3 years LTO registration. So, malinis na po yan. Yung down payment nyo, 9,000. Free naman po yung LTO registration nyo. 3 years na po yan. So, yan, bakit Suzuki Access 125 naman yung kukunin nating motor? Unang-una kasi dyan mga idol, yung design niya, yan, napaka-elegant. Tapos, futuristic na rin yung mga ilaw niya. Yung dito niya, wow, metal. Isa po ito sa pinakamatipid sa gas sa mga ganitong design. Kasi maabot po ito ng 53 km per liters. Parehas po ito dun sa Suzuki Boardman. Yan o. 125cc, naka 4-stroke, 1 cylinder, single overhead cam, at ang cooling system po nito ay air-cooled. So, air-cooled po yung nagpapalamig ng kanyang makina. Then, pagdating sa handling, napaka-comfortable. Mataas po yung handlebar niya. Yung instrument panel gauge niya, napaka-detalyado. Gustong-gusto ko pa dito, meron siyang USB type, charging port. Yan, malaki yung legroom, malaki yung underseat compartment. Yan o, malaki. Tapos dito na po kayo nagpapagas. Dito na yung fuel tank niya sa likod. So yun mga idol, Suzuki Access 125. Kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Meron po tayo ditong Kawasaki,
Suzuki. Nandito lang po muna ating video ngayon. Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.